pagkain, damit, kuryente, tubig, tirahan. Ang bawat pangangailangan nangangahulugan ng pagkakagastusan. Hindi pa kasama dyan ang ilang luho sa katawan, serbisyong pangkalusugan pati na ang bayad sa mga pinagkakautangan. Ang kinalabasan, butas na bulsa ng marami nating kababayan. Ayon sa isang survey na isinagawa ng isang pribadong kumpanya sa tulong ng Social Weather Stations o SWS, 9 sa bawat 10 Pilipino ang kinapos sa pera sa nakaraang taon. Lumabas din sa pag-aaral na nilahukan ng higit 1,000 respondents na maging ang ilang nakaaangat sa buhay, nagkaroon din ng mga panahon kung saan nagkulang ang laman ng kanilang pitaka. Itinuturong dahilan ng marami sa mga respondents ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya naman, bukod sa pagkayod ng ekstra, ang pinaka-epektibong solusyon, maghigpit ng sinturon. Dahil ngayong pasukan na naman, tiyak na dadagdag pa sa mga gastusin ang pangmatrikula, baon at gamit sa eskwelahan. Gumawa ng listahan sa pamimili ng mga gamit. Alamin kung ano ang mayroon sa bahay upang makatipid. Mamili sa mga tiyangge o palengke kaysa sa mga mall. Konting tiis lang sa init at siksikan, tiyak na makakamura ka sa pagbili ng maramihan dahil okay na okay ang tawaran. Ingat na lang sa mga kawatan. Ang mga pahina ng notebook na wala pang sulat, maaaring pagsamasamahin at tahiin upang muling mapakinabangan. Ang mga uniforme at bag na may kaunting sira naman, maaaring tahiin at labhan upang maging maayos at malinis tingnan. Manghiram na lang o kaya'y gamitin ang mga lumang libro. Sa pamamagitan ng maayos na pambalot, pwede na itong magmukhang bago. At syempre lalo na sa mga chikiting, mainam na magbaon na lamang ng pagkain sa Bukod sa tipid sa pera, ang baong gawa ni inay o itay siguradong masarap at masustansya. Bukod dito, dapat ding turuan ng mga bata na maging maingat sa kanilang kagamitan. Mahalagang sa murang edad pa lang, ang pagiging masinop, maikintal na sa kanilang mga isipan. Higit sa bagong damit o gamit, may mas mahalagang dahilan ang pagpasok sa paaralan. Ito ang paghubog sa isipan at kakayahan tungo sa isang magandang kinabukasan. Kasabay nito, maaaring gawing simple ngunit makabuluhan ang paghahanda sa pasukan. Dahil ang edukasyon, hindi pribilehiyo, kundi karapatan ng bawat Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.